mga uri ng mga gawain na ito po ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga previous mga sin, mga previous na mga o nakaraan na mga kasalanan po natin. Ito po ang ating pag-usapan. Ang mga nakaraang kasalanan natin, our previous sin, ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano-ano ang mga gawain na ito? Upang nang sa ganun ay malalaman po natin ano yung mga gawain na yan. At insyaallah maisasabuhay po natin nang sa ganun ay matutupad ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapatawad ng ating kasalanan na mga nakaraan. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna. Ngayon, unang-una, banggitin po natin ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang hadith na kung saan ang gawain na ito papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaraang kasalanan natin. Ano yun? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. Ang muttafaqun alayh, kapag magkakarinig tayo ng muttafaqun alayh, isa na doon ay nag-ittifaq ang dalawang pinakamalakas na nagri-riwayat ng hadith. Sino yun? Bukhari wa Muslim. Si Imam Bukhari at si Imam Muslim. Kapag makarinig tayo ng muttafaqun alayh, silang dalawa ang nag-ittifaq o nagriwaya ng hadith na yan. So, ibig sabihin, walang pagalinlangan. Ang pinaka-authentic na nagkokolekta ng ahadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-una si Imam Bukhari, kasunod si Imam Muslim. So, authentic hadith ang kanilang mga ahadith. So, ngayon, ibig sabihin ng hadith na atin pong babanggitin ngayon ay authentic sapagkat muttafaqun alayh. Unang hadith, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alayh. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang hadith na gawain papatawarin ang nakaraang kasalanan natin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, sino man ika ang mag-aayuno pagsapit ng buwan ng Ramadan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, insyaallah after 5 months and plus ago, ngayon, insyaallah, ay papasok na naman muli ang buwan ng Ramadan. Insyaallah, may sasabuhay natin ang sinabi, unang hadith na banggitin natin ngayon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sama Ramadan, sino man ika ang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, parating na buwan ng Ramadan na ito, imanan wa ihtisaba, dahil sa kanyang pananampalataya, dahil pinaniniwalaan niya na ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaba, at siya ay naghahangad ng mga gantimpala nito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu, papatawarin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ma taqaddama min dhanbi, ang mga nakaraang kasalanan. Mga previous sin, papatawarin nyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng fasting in the month of Ramadan, sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Buwan Ramadan, buwan ng Ramadan, ang pag-aayuno dito, unang makamit natin mula sa benepisyo sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga nakaraan nating kasalanan. Allahumma balik na Ramadan. O Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. Allahumma amin. So kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga hindi nasasanay sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sanayin po natin ang ating sarili sa pag-aayuno, sa pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan. Sapagkat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi natin ito papahalagahan, kung hindi natin ito isasabuhay, hindi tayo mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, wallahi hindi natin makakamit ang unang benepisyo na ibigay sa atin, ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapatawad niya ng ating mga kasalanan na nakaraan. Naam. At siyempre may mga dalil dito na ito ay obligado na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ay furida alaykumus siyam, inubliga sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tulad ng pag-obliga sa mga nakaraang ummah sa nakaraang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So yan po, obligado. Ibig sabihin ng obligado, ito po ay kapag gagawin mo, pagkalooban ka ng maraming gantimpala ng Allah SWT, at kapag iiwasan mo, magkakasala ka po. Yan po. Ano ang kasunod na mga gawain na kung saan ito po ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga nakaraang kasalanan? Pangalawang gawain, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi pa rin. Authentic, 101% authentic hadith ang hadith na ito. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ito naman ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama, sino man ang magpapatayo, man qama ramadana, sino man ang magpapatayo ng man qama ramadana, magpapatayo. Ang ibig sabihin dito, itatayo ang salawatul maktubat. Itatayo ang salawatul maktubat, yung 5 times daily prayer. Sapagkat obligado ito. Hindi pwede po sa mga nag-aayuno na kung saan sila po ay hanggang mag-aayuno lamang. Hindi sila kakain, hindi iinom, hindi rin lalapit sa asawa. Ang problema, tarikus salah. Katanggap-tanggap po bang ating pag-aayuno? Ang sagot po, directly, hindi po tatanggapin ng Islam. Hindi po tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit kamo? Sapagkat awwalu ma yuhasabu bihil abdi yawm al-qiyamah. Unang lilitisin, tatanungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay, salah. Ito po ang unang tatanungin. Kapag naging okay ito, okay ang lahat ng ibadah natin. Kapag naging sablay, sablay din ang lahat ng ibadah natin. So now, kapag hindi tayo nagsasala sa pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan, rejected pa rin ang pag-aayuno natin. Kaya hindi pwede sa isang Muslim na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang hindi niya itatayo ang mga salawatul maktubat. Okay, kapag itinayo natin ito, imanan wa ihtisaba. Itinayo natin ito dahil sa pananampalataya natin. Dahil sa paniniwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang propeta, wahtisaba, at naghahangad ng kanyang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang previous sin, ang mga nakaraang kasalanan po natin sa pamamagitan ng pagpapatayo ng sala sa loob ng buwan ng Ramadan. Yan ang pangalawang gawain. Ano pang kasunod na gawain? Ang kasunod na gawain, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddathu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang hadith na ito ganun pa rin, muttafaqun alayh, authentic hadith. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, sino man ika ang mag-abdas para sa pagsasala, magwudu. Sino man ika ang mag-abdas, pagkatapos ang kanyang ginagawa, inayos niya ang pag-aabdas, inayos niya. Ibig sabihin, hindi yung pag-abdas na kung saan yung ano-ano lang, nagmamadali, hindi po. Ang pag-aabdas, ayusin po natin ang pag-aabdas. Siguraduhin na mababasa ang siko natin, sapagkat kapag hindi basahin ng maayos yan, nakaganyan, alam naman natin, ang parte na ito, sa joint bone, ito ay kulubot. Kapag kulubot po yan, possible na hindi makakapasok ang ibang tubig dyan. Kapag hindi mababasa ang kabuuan ng siko natin, hindi katanggap-tanggap ang ating abdas. Alam ninyong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aabdas ay susi ng salat. Miftahus salah al-wudu. Ang susi ng sala natin upang tanggapin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang abdas. Pag-aayos ng pag-aabdas natin. Ano pa? Yung bawat kulubot ng joint bone natin, ito, dapat nakasigurado na mababasa po yan. Yes. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada, tulad nito, sapagkat habang nagpapayo, nagbigay ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandiyan ang mga sahaba at kanya itong pinayuhan. Sino man ang mag-aabdas at inayos niyang kanyang pag-aabdas tulad nito, ibig sabihin habang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa mga ulama, ang pag-aabdas na kung saan in-explain nila ang bawat joint bone, siguraduhin po yan na mababasa sapagkat kulubot po yan. At pati rin dito sa likod ng
ng paa natin na ito, dapat masigurado ito na mababasa. Basain talaga yan. Sapagkat kung ang paghuhugas mo dito lang sa harap, hindi ito nababasa sa likod, wallahi, hindi katanggap-tanggap ang ating abdas. Kapag hindi katanggap-tanggap ang ating abdas, lalong-lalo na kapag magsasala ka, wala ring kwenta. Kaya siguraduhin, ayusin ang pag-aabdas. Ayusin po yan, siguraduhin, mababasa po yan. Yes. At yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inayos niya ang pag-aabdas niya, naam, thumma salla rak'atayn. Pagkaraan niya nagabdas, inayos na niya ang kanyang pag-abdas, sinigurado niya na mabasa ang lahat ng mga joint bone na yan, na kung saan napabilang mula sa mga dapat hugasan sa pag-aabdas. And then, pagkatapos niya noon, thumma salla rak'atayn, pagkaraan, nagsala siya ng 2 raka'a na sunnah. So, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos natin magabdas, may salatus sunnah na 2 raka'a. Okay? May sunnah na 2 raka'a. Huwag po natin kakalimutan yan. Pagkatapos natin magabdas, before tayo magpapatayo ng salawatul maktubat, magsala muna tayo ng 2 raka'a. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nakaraang kasalanan. Subhanallah, papatawarin ng Allah ang ating nakaraang kasalanan sa pamamagitan ng pagsaayos ng pag-aabdas at magpapatayo ng sala ng 2 raka'a. Yan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ano pang kasunod? Idha qala al-imam, Sami'a Allahu liman hamidah, sa pagsasala. Galing sa pagruko, kung tatayo na siya, Sami'a Allahu liman hamidah. And then, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqulu Allahumma Rabbana walakal hamd. Sa bawat ma'mum, dapat sabihin yun. Pagtayo ng imam, Sami'a Allahu liman hamidah. Ang sasabihin naman ng ma'mum, Allahumma Rabbana walakal hamd. Sinabi ito ng bawat umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagsasala at pagtayo ng imam ng pagsabi niya ng Sami Allahu liman hamida, pagkaraan siya ay nagsabi ng Allahumma Rabbana walakal hamd. Sa pamamagitan ng pagsasabi natin na iyan, habang tumayo siya, habang nakatayo siya, na nagsasambit o sinabi niya ng Allahumma Rabbana walakal hamd, nagkasabay kayo at ng mga malaika. Alam niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga malaika nandyan po, nandito tulad ngayon, nandyan po sila. Habang tayo nagsasala, sinasambit natin ang Allahumma Rabbana walakal hamd, nagsasabi din ang mga malaika. So kapag nagkasabay tayo diyan, ang pagsabi ng mga malaika, Allahumma Rabbana walakal hamd, pati na rin tayo, ang sino man nakapagsabi nun, na'am, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang previous sin, ang kanyang nakaraang kasalanan. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng Allahumma Rabbana walakal hamd, dahil lang sa word na to, habang ikaw ay nagsasala, papatawarin na ang iyong kasalanan na nakaraan. Allahu Akbar. Nasa loob ka ng sala, kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa isang gantimpala lang na sinabi mo sa loob ng sala ng Sami Allahu liman hamidah, pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaraan mong kasalanan. Subhanallah. Ang laki ng kabutihan sa pagsasala. What more ang kabuuan ng sala natin? Ang bawat mga sinasambit natin sa loob ng sala. What more na yun? Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala, wallahi mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang sala, malaking ibadah. Ang sala, malaking benepisyo na makamit natin dito. Sapagkat sa pagsasala, nandiyan, bukod sa pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsabi ng Rabbana, Allahumma Rabbana walakal hamd, sa pagsabi pa natin, Rabbi gfirli, o aking Panginoon, patawarin mo ko. Ang sala ay pagtawbah, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagsasabi natin, sa loob ng sala tulad ng zuhur, 4 na beses natin pinagdudua dyan ng ng paghingi ng gabay sa Allah subhanahu wa ta'ala.
sa matuwid na landas. Saan yun matatagpuan? Sa Suratul Fatiha. Ang Suratul Fatiha ay dua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung panalangin doon na kung saan humihingi ka ng gabay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas? Ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo ko sa matuwid na landas. Ihdinas siratal mustaqim. Dua. Gabayan mo ko sa matuwid na landas. Gabayan mo kami. Jama' ang ginamit yan. Plural. Gabayan mo kami sa matuwid na landas. Subhanallah. Kaya kung ang pagsala natin, wallahi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang pagpapatayo natin ng salah ay ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, taos puso talaga ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, mananatili tayo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, wallahi. Bakit may mga tao na nagsasala? Pagkaraang taon, pagkaraang buwan, nalihis ng landas. Bakit? Kamo? Sapagkat may pagkanifaq sa kanilang mga puso. Meron na sa loob ng kanilang puso ng pagiging mapagkunwari. Mapagkunwari lamang, pakitang tao, upang siya ay sasabihin na siya ay mu'min, mu'mina. Pero kapag siya ay magpapatay ng sala, subhanallah, qamu kusala, ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sila ay magpapatay ng sala, kusala, tamad, hindi ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi maayos yung pagsala, laging inaantok, subhanallah, magpapakumpong tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magpapatayo na tayo ng sala, siguraduhin na ito ay ikhlasu lillah. Taos puso para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kung taos puso yan, mananatili tayo sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat, inuulit natin, kapag itinayo natin ang 5 beses na sala, 17 times every day. 17 times. Bawat araw, 17 times tayo nagdudua ng ihdinas siratal mustaqim. Sapagkat ang duhur, 4 na raka'a. Ang asar, 4 na raka'a, 8. Ang maghrib, 3 raka'a, 11. And then, pag Isha, 4, 15. Pag subo, 2, 17. So, 17 raka'a, 17 pagpapatayo, pagsambit ng Suratul Fatiha, ibig sabihin, 17 times tayo, every day, nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami sa matuwid na landas. Ayun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsasala, subhanallah, ayon sa hadith na ito, pagsambit pa lamang ng Allahumma rabbana walakal hamd, papatawarin na agad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakaraang kasalanan po natin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.